sa isang ASEC, sinibak ng administrasyon dahil hindi aligned yung kanyang prinsipyo at yung kanyang isip sa isip ng mga kasamahan niya sa gobyerno. Taga Department of Finance, at siya po ay supposedly humahalili sa gobyerno para sa mga discarding pang-ekonomiya. Dahil nakafocus sila sa ekonomiya, dapat magaling itong mga inilalagay nila dyan. So magaling naman to si ate. Siya po ay isang academe. Siya po ay isang academe sa UP. Ang tinuturo po niya ay economics. Ngayon, dahil dun sa ipinasa ni Marcos na 41 pesos at 45 pesos na price ceiling para sa mga mabababang uri ng bigas, na sinasabi natin na anong basihan, anong batayan, band-aid solution yan. Yun ang lagi natin sinasabi. Sinasabi natin na ano bang maitutulong yan. Maitutulong yan is magkakaroon tayo ng mabibiling mas mura sa 50 pesos, pero merong backlash yan. May itinatagong baho yang proklamasyon na yan ni BBM. Ano yun? Hindi po siya pro-businessman. Kung si Katapang kinokontradict niya yung sarili niya, split seconds lang. Si Bongbong Marcos naman, bigyan mo naman siya ng mga ilang araw. Araw naman bago niya kontrahin yung mga previous na sinasabi niya. So, ang sabi nito ni Marcos doon sa kanyang SONA nung nakaraan, ang problema ng bayan natin ay madaming mga hoarders. So, hoarders daw. At sinabi niya nung nakaraan na binang na ang mga araw ng mga hoarders. Palakpakan naman yung mga tarantado. Pero simula nung sinabi niya yun hanggang ngayon, wala pa namang nakakasuhan ng mga smuggler. Tapos, kahapon lang, o nung isang araw lang, nagsalita siya. Na sinasabi niya, nakita ko, wala namang shortage eh. Nakita ko na pag-aralan namin na wala namang shortage kasi meron tayong angkat. Tapos meron din naman tayong mga bigas na inani. Anihan ngayon eh. So, wala tayong shortage. Kaya ito pong pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil po yan sa mga hoarders at saka mga smugglers. So alam niya na dahil sa mga hoarders at mga smugglers. At nangako siya nung SONA na bilang ng araw ng mga smugglers. Magtataka ka, bakit hindi mo maipakulong yung mga smugglers na sinasabi mo, tapos gumawa ka ng band-aid solution na inlagyan mo ng price ceiling? Nilagyan mo ng price ceiling, yung mga tao, yung mga umaangkat ng bigas, ang mahal-mahal nila nabibili dahil dyan sa mga hoarders at sa mga smugglers. Tapos ikaw, ang solusyon naman dapat talaga sa problema natin, kasi sinabi mo na nga na hoarders at smugglers, hulihin yung mga hoarders at smugglers. Pero yung solusyon na ginawa mo is hindi sila hulihin, kundi magtalaga ka ng price ceiling para malugi itong mga negosyante. So, ewan ko talaga dito kay presidente natin, ang gulo-gulo ng isip.